Narito po ang News TV Quick Response Team sa Mendiola kung saan kanina po ay dito nga nagtipon itong mga miyembro ng PISTO na nagsagawa ng transport strike ngayong araw. Ito rin ang naging dahilan kung kaya't kinansela ang mga klase sa buong Metro Manila at ibang panig ng Pilipinas. At ilan nga po sa mga kababayan naman natin na may mga trabaho ay nahirapan din para makasakay. Pero mamaya po babalikan natin ang balitang yan. Kakapanamin muna natin si Ginoong George San Mateo, ang National President po ng Piston. George, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Gigi, at sa lahat po ng televiewers. Apo, sa ngayon ho ay tapos na ho ba talaga yung tigil pasada at anong assessment nyo sa naging mga aktibidad niya ngayong maghapon? Well, yung natapos po ngayong araw na to yung protest rally natin, pero yung strike, na yun, magtuloy-tuloy na yun ngayong gabi kasi marami naman sa mga drivers na sumama ay karamihan kanina pang madaling araw, no? So, hindi na malamang hindi na babalik sa pasada ngayong hapon. Siguro kung may iba dyan babiyahe pa, late in the evening po siguro. Ngayon po sa assessment, batay sa information on the ground, at ako mismo na-witness ko nasa monumento kanina umaga, doon sa mga dineklara namin na area sa Metro Manila, more or less around 85% ng mga drivers ang nag-join sa protesta at strike. No? At sa national level naman, doon sa mga probinsya at mga syudad na dineklara namin na sasama mga drivers, we were able to achieve around 90% ng mga drivers na nagprotesta. Dito sa isa sa mga demand ng inyong grupo na inyong mailatag sa inyo, ano ba talaga yung modernization plan ng DOTR, kaugnay nga po nitong sa kanilang mga plano. Pero yun nga, handa ba yung Piston na tanggapin kung ano man yung maaaring ilatag ng DOTR? Hindi ba? Hindi na nga po hypothetical yun eh. Concrete po yun eh. Kasi meron silang dalawang draft order ng DOTR na nilabas. At natatawa nga ako, dinedenay nila yung sarili ng draft order na nagpapataw talaga ng 15-year model phase out at inoobliga tayo magpalit ng sasakyan ng mga Euro 4, solar, or electric, at gusto nila i-subject sa fleet management, corporate style na pagpapatakbo ng mga jeep, na patatakboy ng mga malalaking corporation. So, yan po dito yung usapin, at sa issue na ito, hindi lang usapin na phase out ng 15-year model, kundi yung pagnanais ng gobyerno na ibigay itong operasyon ng jeepney sa kamay ng mga korporasyon. Sabi, sa ganito sitwasyon, mapiphase out, hindi lang yung more than 15 years na jeepney, hindi pati yung mga maliliit na operator na mapiphase out sa industriya dahil gusto gawing pagkakitaan ng mga malalaking negosyante itong jeepney sector na siyempre ang kaduluduluan niya na tama niyan sa ating mananakay in terms of higher fares higher fares and services, higher price at higher services. Opo, unahin ko muna yung issue na parang plano nga ng DOTR na ipamanage ito sa malalaking korporasyon. Pero halimbawa sa panig ng inyong grupo ng Piston ay hindi ho ba parang pwedeng gawing kooperatiba siya at o hindi lang yung paisa-isang operator yung nagpapatakbo ng halimbawa isang jeep o dalawang unit para mas organisado po? Ano ho ang pananaw? Alam mo, organize naman tayo sa mga asosasyon eh. Ang nirarason lang naman ng gobyerno dyan, yung yung naubusan ng unit. Alam mo, kahit korporasyon, naubusan ng unit sa mga terminal. Kasi ang reason naman yung traffic yung matagal na turnaround. Yun naman ang reason.
Wala naman ibang reason eh. Actually, alibay na lang nila yon. Ang gusto talaga nila rito, pagkakitaan to ng malalaking korporasyon. Ngayon, alam mo, kahit magbuo kami ng sarili namin, wala kaming laban sa malalaking kumpanya na mas malalaki ang kapital. No, baga sa basketball, mababox out yung maliliit na operator natin sa ganyang klaseng skema. At in fact, yung mga malalaking korporasyon, sila yung may malalaking kapital para sa ganyan. So, mapipase out talaga yung maliliit na operator doon sa requisito na yun. Maliban sa, kasi nga, yung sinasabi nyo, tama naman kayo at wala kalaban-laban yung mga maliliit na operator kung talagang halos parang baka malaunan maging PPP project pa ito. Paano nyo planong i-negotiate sa gobyerno maliban sa pagsasagawa nga itong mga gatong transport strike? Kasi tinatamaan din dito yung ordinaryong mamamayan, yung sumasakay po ng jeep. Paano nyo planong i-negotiate sa gobyerno itong kinakaharap yung problema kung sakaling itutuloy nga nila yung takeover ng mga korporasyon, malalaking korporasyon sa mga pampublikong sasakyan, partikular na po ng jeep? Well, siyempre kaya nga sabi natin halip na gano'n ang skema nila, sabi natin, kung sa pwede, handa naman tayo na na i-improve yung ating yung jeep, yung ayusin, para maging roadworthy siya, maging acceptable siya, diba? No, at siguro naman, kung safety lang naman at durability, wala namang question sa jeep natin. Natin kayang tumawid niya sa malalalim na baha, no? Kahit hanggang lumagpas pa yan ng gulong, at hanggang kaya niya umakyat sa mga matataas na bundok at mga interior, provinces, diba? So, hindi naman siguro question yung durability dyan. At ang questionable pa yung durability ng mga electric jeep at mga solar powered na halos 2 million yung presyo. Na, well, alam mo, pag natuloy ang corporatization at yung phase out, alam mo, magre-resulta yan sa mas mataas na kasahe. Kaya tingin ko, mas doon pa yung problemahin na mananakay kaysa sa mga strike namin na ginagawa lang naman namin minsan once a year, hindi lang naman nangyari na twice a month kasi kabuhayan na nakataya dito. Tapos ang pinagtatanggol din naman natin dito, yung karapatan ng mamamayan na papuloy na ma-avail and bilang isang cheapest public transport service. Kasi alam mo, Jiggy, pag na-corporatize yan, sunod na yan, ipapasok na yung konsepto ng surge pricing. Kaya alam mo, mga pasahero natin sa jeep, hindi naman yan yung mga Uber riding minimum wage earner lang yun sa mga ordinaryong mga nagagawa. Opo. Maraming po salamat sa pagkakataon natin yung pong mga pananaw si Ginoong George San Mateo, National President ng Piston. Makikibalita po ulit kami sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat, Sige Mabuhay.